I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. Hello mga ka-founder, welcome po sa aking YouTube channel. Please like and subscribe. Ang mag-subscribe po at mag-like ay magkakaroon ng swerte ngayong araw. At isa pa po, dodoble ang swerte nyo pag pinanood nyo na po ang aking video at hindi nyo po in-skip ang ads. Joke lang po. Okay, please like and subscribe po. Pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa video na ginawa ng Krappler. Ang video ito ay nagpapakita talaga kung gaano sila kabastos at gaano nila binaboy si former President PRRD, ang ating Tatay Digong. Kung ito guys, ilang minuto lang, pag napanood nyo itong video na ito, magigigil kayo sa taong to. Itong Krappler na naghihingalo na at ipasasara na dahil sa kanilang mga katarantaduhan. Kaya guys, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Panoorin muna natin yung unang bahagi ng video para malaman nyo kung gaano kabastos, gaano binababoy na itong mga to si PRRD at si President Bongbong Marcos natin. Nakita nyo yung ginawa nila, yung unang ano ng video niya, animated. Ginawa nilang anime si President Duterte at si President BBM. Kita nyo yung itsura pa lang ng pagka-anime ng dalawa. Talagang binabastos na. Tingnan mo ang pangit ng pagkagawa kay PRRD. Tapos kay Bongbong Marcos yung gumaganong-ganon siya na kala mo yung sabik na may masamang iniisip. Ba? Di sila bastos. Yun pa lang ikita mo na dyan. Kaya sabi ko sa inyo guys, nakakagigil Nakakagigil tong ginawa nilang to. Pero huwag kayo mag-alala. Mas magigigil kayo sa mga susunod. Ito guys, sandali. Nurin nyo. Nasa sangandaan na naman ang bansa sa pagbakante ni Rodrigo Duterte sa pwesto ng pagkapresidente at pag-upo ni Ferdinand Marcos Jr. Pero bago natin ito tawirin, magbalik tanaw tayo sa higanteng footprint na iniwan ni Duterte sa ating politika. Di ba guys? Hindi ba nakakagigil? Ang tawag nila sa ating former president, PRRD, Duterte lang, Rodrigo Duterte. Hoy, tandaan nyo, former president yan. Binoto yan ng 16 million Pilipino noong 2016 national election. Tandaan nyo, Krappler, naghihingalong Krappler. Wala kayong karespeto sa aming mga naging pambansang liderato, si PRRD. At isa pa sinabi nyo, Marcos Jr. Lahat na lang ng mga bias mediases nagalit sa mga Marcos. Ang tawag kay Pangulong Bongbong Marcos, ang tawag nyo Marcos Jr. Marami dyan. Yung Inquirer, Marcos Jr. ang tawag. Yung mga ibang istasyon dyan, mainstream media, ganyan din ang tawag, Marcos Jr. Ba, huwag nyo nang paghalataan. Napaghahalataan kayo, napaka-babastos nyo Wala kayong respeto sa aming mga hinalal. Sa mga inupo ng taong bayan, hindi nyo kayang respetuhin. Kaya kayo napasasara Guys, nakita nyo, sabi ko sa inyo manggigigil kayo Hindi pa yan. May susunod pa. Tingnan nyo guys. Walang hanapin natin. Ayan. Ang unang footprint, ang centerpiece ng Duterte administration, ang gyera kontra droga. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them. Walang dudang hindi ito nagtagumpay na burahin ang droga sa lansangan. Ginawa ni Duterte katanggap-tanggap ang karahasan at mass killings.
Itinutulak ngayon ni ICC Prosecutor Karim Khan ang panunumbalik ng investigasyon sa Davao City killings at sa mismong drug war. Ano ang gagawin ni Marcos Jr.? Pupusta ka bang ilalaglag niya si Digong? Gayong vice-presidente niya ang anak nitong si Sara at malalim ang utang na loob. Ayan guys, usapang drug war. Ang madalas silang batikusin sa administrasyong Duterte sa nagdaang mission, ang layunin nitong masugpo at maubos ang droga na sumisira at naging anay sa ating mga kabataan at sa lipunan. Ang sinabi nila rito, malinaw daw na bigo ang drug war. Para sa akin naman, sarili kong opinion at sa opinion din ng mga kapwa ko DDS at loyalista, na ang drug war ni President Duterte ay tagumpay. Bakit? Simulan natin, isa-isay natin. Nung bago ang administrasyon ni PRRD, administrasyong Aquino, ni Pinoy, panahon ni Pinoy, nagganap ang droga sa Pilipinas. Bumabaha ang droga sa kalye. Makikita mo, sa lansangan, doon na lang nag-aabutan, nagbebentahan, lantaran. Pabata ng pabata ang nasasangkot sa illegal na droga. Batang-bata nagiging addict. Batang-bata nagiging runner. At diretso pagiging pusher. Maraming nabibiktimang inosenteng tao. Baha ang droga, konti ang nahuhuli ng kapulisan. Merong mga laboratorio sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas kung saan niluluto ang droga. Nagkaroon pa sa loob ng bilibid. Sabi nga ni President Duterte, naalala ko nung debate, kalaban niya si Rojas ng debate ng presidential debate noong 2016. You're incompetent leader. You allow cook shabu inside the bilibid. Yun ang sinabi ni President Duterte kay Mar Rojas noon. Napahiya ng gusto si Mar Rojas noon. Totoo yun. You allow cook shabu inside the bilibid. Mismo sa loob ng bilibid. Sa rehabilitasyon ng mga kriminal, mga nagkasala, lumabag sa batas. Yung iba doon nakulong dahil sa droga. Yung pala, mas lalong malapit sila sa droga. Doon mismo niluluto sa loob. Diba? Yun ang sinasabi ko. Malayo sa dati at sa ngayon. Bukod sa naubos lahat ng laboratorio, naging safe sa mga lugar-lugar, sa mga street, sa mga kalye, lansangan. Naging komportable ang tao maglakad. Dahil nabawasan ng adik Nabawasan ng gumagawa ng masama. Bilyong-bilyong halaga ng droga ang nahuli ng mga pulis. Bilyong-bilyong droga na galing sa ibang bansa ang nasabat. Palagay nyo, kung yung mga bilyong-bilyong halaga ng droga na yun naigalat sa lansangan natin, anong mangyayari sa mga kabataan natin? Anong mangyayari sa mga kapwa natin Pilipino na adik? Di lalong malululong. At gagawa ng masama sa mga kapwa nila taong inosente. Diba? Kaya para sa amin, tagumpay ang drug war ni President Duterte. At isa pa yung sinasabi mo, kinonsinto ni Duterte ang karahasan. Sinasabi ng Krappler, di ba? Hindi marinig. Nagkaroon ng mass murder, parang ganun. Nakita nyo bang nagkahalat ang patay sa lansangan dito sa Pilipinas? Tanungin ko kayo guys, mga ka-founder, ka-pro-kasis. Nakita nyo ba na kumalat ang patay rito? Na basta-basta na lang pinapatay yung mga adik na pag nakita sila dyan, babarilin na lang sila bigla. Di ba hindi naman ganun? Masyado nilang minamind conditioning ang mga tao na ang drug war ni Duterte ay masama. Pero kung magtatanong ka at magsisurvey ka tungkol sa drug war, mas maraming pabor. Dahil mas maraming tao ang gusto na mawala ang droga sa Pilipinas. Kung sinasabi nyo may droga pa rin, hindi niya naubos. Talagang hindi mo kagad mauubos yan. Meron at meron pa rin yan. Pero hindi na rito niluluto sa Pilipinas. Imported na mga shabu ngayon. Galing pang ibang bansa, kaya nga madalas nasasabat ng mga kapulisan. Dito sa lugar namin, nung hindi pa umupo si President Duterte, napakatalamak ng droga. Pero ngayon natapos na ang termino niya, halos wala na. Talagang halos nasimot na. Kaya
sinasabi ko tagumpay ang drug war ni President Duterte. Mabuhay ka, President Duterte. At ito pa, hanapin pa natin yung katuktong nito. Dahil marami pa silang paninira na gagawin. Papaalam ba tayo sa giyera kontra droga ngayong nandito na si Marcos Jr.? Ang pangalawang footprint, Pakalawang footprint daw. ang pagno-normalize at paggawang katanggap-tanggap ng misogyny. Pinabaril niya sa ari ang mga Amazon ng rebelde. Order bag po ni Mayor. Bilang daw mo pat yun. Usilo na mo bisong. Wala yung bisong, wala may silbi. Nagbiro siya tungkol sa pangre-rape ng isang misyonaryong madre. Dapat Mayor muna ang Sinipulan niya ang isang reporter. Hayok niyang hinalikan ng isang overseas Filipino worker sa publiko. At ikwento niya ang estado ng kanyang ari habang nasa entablado. itong aking hindi na ito digital. Analog ako, so huwag kayong matakot kung magtitig ako sa inyo. Ayan guys, nakita nyo. Yung mga joke ni President Duterte, binigyan nila ng kulay. Ginawa nila ng sarili lang interpretation. Ginawa nila ng sarili nilang paliwanag na kabastusan. Kilala natin si PRRD na mapagbiro lang talaga yan. At talaga medyo may pagka-green joker minsan yan. Pero hindi nangangahulugan yun na balasuba siya o manyakis siya o hayok siya sa laman na katulad ng sinasabi nyo na hayok niyang hinalikan yung OFW. Nakita nyo naman yung OFW, hinalikan niya rin si President Duterte at gusto niya yon. Karangalan sa kanyang mahalikan ng isang presidente. Isang tinitingalang presidente at iniidolong presidente. Kayo lang ang nagpapasama doon. At isa pa, yung joke na sinasabi nyo na tungkol sa Australianang madre na ni-rape. Matagal na yun panahon pa ng kampanya yun noong 2016, ibinabalik-balik nyo lang. Dahil sa totoo lang, wala naman kayo talaga maibutas kay President Duterte kung hindi yan drug war, yung mga pananalita niyang medyo bastos, yan ang paulit-ulit yung binabato sa kanya. Nakinakagat naman ng tao yan Kasi nakilala siya ng tao na ganyan, binoto siya ng mga Pilipino, majority ng mga Pilipino noong 2016, binoto siya na kahit ganyan siya. Sinabi niya naman papatay siya ng tao Huwag ako, it will be bloody, sinabi niya pa. Pero binoto pa rin siya ng mga tao dahil gusto ng tao yung ganyang klase ng panunungkulan. Dahil masyado tayong nakalugmok sa droga noon. Narco state na halos tayo kung hindi pa umupo si PRRD. Tapos yung sinasabi niyong hayok na hinalikan, na pinagmamalaki niya, ari ba't may sinabi ba si Duterte na ari doon? Ang sinabi niya ay ang akin. Malay niyo ba kung ano yung kanya? Na sinibig niya sabihin, ginagawa niyo minamasama niyo. Minimisinterpret niyo yung kagad para pag narinig ng tao dahil na nanggaling sa paliwanag niyo, ma-mind condition sila na si Duterte ay masama. Ganyan lang naman ang ibig sabihin nun Wala pa nung una, hanggang ngayon, media manipulation ang ginagawa niyo. Kaya guys, paulit-ulit lang yan sinasabi nilang yan na nakakasawa na rin. Pero ginawa ko to na reaction video kasi sobrang pambababoy ang ginagawa nila kay PRRD. Imbis na tawagin nilang former president, tinatawag lang nilang Rodrigo Duterte. Imbis na kang ipakita nila yung mga magagandang nagawa ni PRRD, yung mga build program, at yung iba pang kabutihang ginawa niya na napakarami, ay hindi nila kayang ipakita. Ang gusto nilang ipakita lagi, yung mga walang kakwenta-kwentang bagay na ginagawa nila ng sobrang issue para magalit ang tao. Diba? Sa bagay, kayo at ang mga niniwala sa inyo, 3% na lang. Natalo nga yung manok nyo Landslide, 31 million ang boto ng manok namin. Kaya ito, tapusin na lang natin tong video na to para lalo kayong mainis. Lang guys. Ay nako. Kung papansinin nyo,
Ayan. Yan guys. Ang pangatlong footprint, dahil kay Duterte, naging institusyonal ang disinformation. Tinawag ni UP Assistant Professor Fatima Gao na godfather o ninong ng mga Marcos si Duterte pagdating sa disinformation. Sinakyan ni Marcos ang ecosystem ng kasinungalingan na binuo ni Duterte gamit ang mga resources ng gobyerno. Disinformation. Speaking of disinformation, ninong daw si President Duterte ng disinformation. Wow, kamusta naman kayo? Kamusta naman yung mga barkada yung mainstream media tungkol sa disinformation? Di ba? 30 years, nagkaroon ng mind conditioning, media manipulation, disinformation sa mga Pilipino. Kailan lang ba namulat ang mga Pilipino? Bago-bago na lang. 2016, nanalo si PRRD, unti-unting namulat ang mga Pilipino hanggang sa ngayon pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Tapos sasabihin nyo, katulad ni PRRD na ninong ng disinformation. Wow! Wow! Kamusta naman kayo, Crackler? Wow! Di ba? Kaming mga vlogger, sinasabi nyo kayo, kasama mong barkada yung bias media says na kami daw ang nagbibigay ng hate at galit sa mga tao. Hindi totoo yan. Kayo ang nagbibigay ng galit sa mga tao. Kayo nagbibigay ng hate sa mga dibdib nila dahil sa mga maling pagbabalita nyo. At pagiging one-sided nyo magbalita. Kami kahit mag-one-sided kami magbalita, okay lang. Ha? Hindi kasi kami journalist. Talagang take side kami lagi. May pinapanigan kami dahil mga vlogger kami. Kayo, kumukuha kayo ng prangkisa sa gobyerno. Nakakakuha kayo ng privilege sa gobyerno. Kaya dapat, ang tulungan nyo mag-build at i-build nyo ay ang gobyerno. Hindi yung kalaban ng gobyerno. Tandaan nyo yan. Kaya kung may gumagawa ng disinformation dito, kayo yung crappler. Hindi si PRRD at hindi si Bongbong Marcos, president namin. Diba? Hindi ganun dapat eh. Ito pa, itong nurin natin ulit. Ipinakita ni Duterte na sila'y magkaalyado sa pamamagitan ng pagpapalibing sa labi ng nakakatandang Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayun. Yun guys, pinakita daw na magkaalyado yung dalawa sa pagpapalibing kay Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. Ang paliwanag ko naman dyan, si Apo Lakay qualified malibing sa libingan ng mga bayani. Bakit? Dahil sa bukod sa dati siyang presidente, dati siyang sundalo, World War II veteran siya, mga bugok. Handaan nyo yan. Di sana tinanggal nyo yung mga ganong qualification para hindi siya mailibing doon. Eh si President Duterte lang bukod tangin na sinunod niya yung mga qualification na yun eh. Okay, puro kay diktador, wag ilibing dyan, wag ilibing dyan. Eh yung NPA nga, isa sa nagbuo ng NPA, nilibing nyo dyan eh. Yung nag-arma sa mga NPA, nilibing nyo dyan eh. Yung traidor ng bansa, nilibing nyo dyan. Tapos ngayon yung dating sundalo sa kapresidente, ang nation builder, nagtayo ng mga tulay rito, mga kalsada, hindi nyo ililibing dyan. Mga gago yata kayo. Or sorry for my words, totoo lang yung sinasabi ko. Talagang mga gago yung mga yan eh. Kaya ito guys, panurin pa natin tong huling kabanata nito. Not only in the individual lives, but because it's building a network of lies. So I think yun yung difference ngayon. Patong-patong na siya. May meta-narrative na around what the Marcos legacy is, who Marcos Jr. is. So napakahirap na siyang talungin. Kakambal din ng disinformation ang pagpapersecute ni Duterte sa independent media tulad ng ABS-CBN at Rappler. Kung walang tagapagbalita, walang bad news. Pang-apat na footprint, ang pagwe-weaponize ng batas upang durugin ang mga kalaban at kritiko. Naging crucial ang papel ng Korte Suprema na kumonsinti rito. The Supreme Court enabled the rise of an emboldened authoritarian that was Justice Leone. The Supreme Court abdicated its duty, that was Justice Hardaleza. The Supreme Court realized tyranny, that was Justice Caguiwa. And the Supreme Court committed the grossest injustice ever, that was Justice Carpio. Impunity, bang-bang governance, misogyny,
disinformation, weaponization of the law, pagbubusal sa malayang mamamahayag, at pagpapasawalang bahala sa rule of law. Mukhang immortal na ang pangalan ni Duterte sa kasaysayan sa imoralidad nito. At ang tanong, babalik na rin ba niya ang nakalalasong pamanang ito? O imamanage lang niya ang imahe niya? Ibabalik ba niya ang demokrasya? Palalakasin ang mga institusyon? Ipagbabawal ang pagyurak sa karapatang pantao? Babaklasin ang kultura ng impunity at ititigil ang atake sa independent media? Malalaman natin ang tiyak na sagot dyan sa mga susunod na buwan. Pero pwede na tayong magsimula sa educated guess. Sa pagbababay natin kay Duterte at paghe-hello natin kay Marcos, isang bagay ang matikan. Tila mananatili ang fundamental na mga problema. Sa kabila ng mga inaasahang pagbabago, matindi ang takot natin. Everything will remain the same. Ayun guys, matindi daw yung takot nila. Yung una binanggit nila yung pagpapasara daw sa ABS-CBN at yung sa Crackler. Tandaan nyo, kung walang nilabag na batas ang ABS-CBN, kung wala sila mga lapses, kung wala sila mga violation, hindi sila may sasara kahit paginitan pa sila ng gobyerno. At isa pa, hindi si PRRD ang nagpasara sa ABS-CBN. Dininig sa Kongreso ang kaso ng ABS-CBN. At doon, ang Kongreso ang bumawi ng prangkisa nila dahil sa mga violation nila. Tandaan nyo yan. Hindi nyo na maloloko yung mga tao sa ganyan-ganyan nyo. Tandaan nyo na. Saka, yung pagiging bias ng ABS-CBN. Diba? Yan, isa yan. Hindi sila dapat nandito sa Pilipinas dahil hindi nilang kayang tumulong sa gobyerno. Tapos yung sinasabi niya na kung babalik ba ni Bongbong Marcos ang demokrasya, hindi nawala ang demokrasya. Nandiyan ang demokrasya. Kahit ng panahon ni Ferdinand Marcos Sr., nandun ang demokrasya, kayo lang nagsasabing nawala. Tandaan nyo yan. Kahit minsan, nakapagboto nga kayo eh. Paano nyo sasabihin nawala ang demokrasya? Ngayon, sinasabi nyo rin na nabusalan yung mga bibig ninyo. Gumagawa kayo ng violation, tapos, pag sinita kayo, sinampahan kayo ng kaso, pinasara ko, sinasabi nyo, binusalan kayo. Kung akong tatanungin, dapat kayong busalan kasi mali ang mga sinasabi ninyo. Imbis na nga, paulitin ko naman, imbis na tulungan nyo ang gobyerno, sinisira nyo ang gobyerno. Kaya kayo binubusalan. Tandaan nyo yan. Para kayo nagkakalat ng lagim. At sa sinasabi nyo, kung tungkol sa ICC, sinagot na ni Bongbong Marcos yan. Papayagan niya pumunta ang ICC rito bilang isang turista lamang. Pwede sila magbakasyon dito, pero kung mag-iimbestiga sila rito sa Pilipinas, ay hindi pwede. Bakit? Kasi gumagana ang mga judicial system ng mga natin dito. Nagpapunction lahat. Hindi inutil ang judicial system dito. Tandaan nyo yan. Pwede lang pumasok ang ICC na yan, kung wala na. Wala nang hearing, wala nang kaso-kaso, ganyan. Kung nagkalat na ang patay talaga diyan. Sinusunog na lang yung mga bangkay. Yung talagang crime against humanity, yung mga ganyan. Diyan sila pwedeng pumasok. Pero hanggat ang mga kaso ay dinininig sa korte, nakakakuha ng sariling abogado o mga akusado, at binibigyan din sila ng abogado ng gobyerno kung wala silang kakayahang kumuha ng abogado. Hindi kayo pwedeng makialam. Ibig sabihin, nagpapunction ang batas dito sa Pilipinas. Tandaan nyo yan. At yung sinasabi nyong pagtapak sa karapatang pantao, ang mga kinakampihan nyo, mga kriminal, drug lord, addict, pusher, yan, yung mga ganyan. Pero pag nakakabiktima sila ng mga inosenteng tao, hindi nyo binibigyan ng halaga yung biktima. Hindi nyo binibigyan ng tinatawag yung human rights. Pero pag nasaktan, namatay ang suspect, sinasabi nyo human rights, hindi tao yan. Ay, hindi hayop yan, tao yan. Ganyan. Pero yung biktima, parang hindi tao sa inyo kung ituring ninyo. Dahil yan. Kaya kahit ano pang sabihin nyo, kahit anong pambababoy ang gawin nyo,
Hindi na magkiklik yan sa mga katulad namin, sa mas nakakaraming Pilipino na mulat na ngayon. Ha? Kaya kayo Rappler, naghihingalo na kayo. Malapit na. Bumalik na kayo kung saan kayo nanggaling. Kung sino man na nagpondo sa inyo sa ibang bansa, doon na lang kayo. Huwag na kayo rito sa Pilipinas. Hindi namin kayo kailangan. Nandiyan naman ang SMNI, Net25, yung mga mainstream media na patas ko magbalita. At binabalita din nila kung anong ginawang maganda ng gobyerno. Hindi katulad na puro kasiraan lang ng gobyerno. O sige guys, by the way, ginawa lang ko lang talaga ng reaction to eh. At nakakagigil din eh. Pero kayo nang humusga. Mag-comment na lang tayo sa comment section para malaman ko kung ano ang nasa inyong loobin. Sige guys, God bless po.